Doon tayo sa kaya ng bulsa. And that's why, for 150 bucks, parang feeling ko good 3 to 4 people na to. At tayo. Or, gift na tayo. Kaya rin naman na doon tayo sa cute at fluffy. Sus naman! Anak nun! Ay, sus! Saan nilalagay yung battery mo? Ay, sorry, gumagalaw ka pala. Oh no! Ito na ang sign na inaantay nyo, Beros. Yain na tayong lahat sa probinsya ng Bohol. Laban lang tayo, kaya pa. Kaya. So, as you know, Chocolate Hills, very iconic symbol of Bohol. It's been a while since we last saw these beautiful chocolate hills na ngayon ay green. Nice weather. Couple of, I don't know, 100 plus steps to reach the top because what we're gonna do is try out their new rides. Para sulit, pwede kayong sumakay sa bike zipline papunta sa kabilang tower. Parang World War II outfit ko ngayon. But okay lang. Laban lang tayo. Kaya pa. Kaya. Pwede naman sumakay sa tinatawag nilang Wave Runner pabalik. First time natin ginawa yun. First time natin, isip ko, meron ba ditong tubig? Yung pala wave runner nila ay zipline, pero may surfboard. So it's pretty much like a zipline, wherein syempre may harness ka. Pero nakaapa ka lang sa board. So it's pretty much like surfing, pero nasa ere ka. Parang ganun. Stig. So it's just like a couple of seconds. It gives just a different twist lang when it comes to ziplining. But this one is different and I like it. Sa usapang abot kaya naman, yakang-yak yan sa kainang ito. Siguradong hindi aangal ang wallet nyo rito, Bieros. At meron pang for sharing. Ito ang kanilang Bilao set for 2,500 pesos na kayang busugin ang 15 na tao. Familiar setup. Meron tayo ditong portable stove top. Meron tayong puso. Meron tayong mga ingredients dito na kailangan natin lutuin in just a little while. Apparently, marami na nagkagusto ng pungko-pungko style of food. At sa mga hindi nakakalam, yung niluluto natin ngayon ay tuslub buwa. Yes. So, yung tuslub buwa is yung tuslub kasi it's to dip. Now, the star ingredient of tuslub buwa na nalaman ko lang just a few weeks ago ay ang pig's brain. Sa halip na atay ang hinahalo sa utak ng baboy, kalamay ang ginagamit nila. Kuha sila ng puso at itidip nila yung puso. I got it! I knew it! Lasa niya, gravy na matamis. And that's why, for 150 bucks, parang feeling ko good 3 to 4 people na to. At tayo. Or, gift na tayo. Slug! Isa pang proud Boholano ang TikTokerist na si Cynthia Alambatin. Nakilala si Cynthia dahil sa kanyang cooking videos online. Simple at katakam-takam kasi. At mukhang may experience ko ang isang mga luto niya. Init! Habang mamaypay dyan. Pinaypay. Isa ba? Ay,
Tagal ko na hindi na narinig yung pinaypay na term. Pinaypay ang lulutuin ni Cynthia para sa akin. Ang klase na saging na ginagamit natin ay saba. So mostly ito talaga yung famous na saging dito sa Bohol. So simple lang itong na klase na pinaypay. Parang walang ka-pressure kasi niluto lang siya agad. No? So hindi katulad ng yung merong may mga pinaypay kasi na lagyan pa ng mga coating. Ganun po ito, napaka-simple. And then, sureball na masarap. Oh, diba? Luto na po ang ating pinaypay. So, I remember when I was a kid, ito talaga yung sikat na tinda sa kantin. So, napakamura pa, tapos napakasarap. Kasama sa mga minimerienda nila dito at ka-match netong pinaypay ay ang kanilang chocolate batirol, but I'm not sure kung anong term nila. Sikwa! Ang tagal ko nang hindi narinig yung term na sikwate. Hindi masyado matamis dahil yung kinakain mo dapat may tamis na. So it's a good match. So yung pinaypay, well, how they present it here, you buy one, but you get three. Very smart. At least for sharing. Hindi rin nakawala ang Bohol sa kahit anong pagkaing may ube. Presenting the Ube Biko. Uy. Ang sarap pag bagong luto. Or bagong init. Yes, hindi lang food coloring. Nalalasahan din ube. Yes, may konting alat dahil may keso. Siyempre may tamis. Dahil may... Lito. Latik! Pasensya na. Tumatanda na at sa sobrang sarap ng pagkain ay marami ako nakakalimutan. Crescentia Food and Coffee opened last 2016. It is ancestral house of my great-grandfather. It was built on 1905. Nakakain nga tayo ng masarap. Paano ng outdoor adventure? Yung likod yan po, 100-meter dagat na siya. So that's why if the ocean high tide, this keep high tide dito siya. And this water, sir, brackish water siya. And may mga isda and crabs na galing sa dagat. Kayo po ba i-broadcaster? Kasi yung boses niyo po talagang... Dati ako announcer ng radio, sir. Natanggalan po kasi nakain yung microphone. Nakita niyo yung dalawang butas sa taas? Opo. Yung dalawang butas sa taas na makikita natin, that's the original entrance dati po. So this cave po, tinatawag siyang hinagdanan cave, not because na may hagdanan dito or doon. So yung farmer na nakadiscover sa cave dati, siya yung una nag-improvise na tinahagdan na kawayan dyan para pumasok dati dito. During the earthquake in Bohol, 7.5, 7.2 magnitude. Kumusta nga? Ano nangyari? Yung cave, kahit isang bato, sir, walang nahulog or nabalik during the time. Kayang masulit ang buong araw na gala? Kaya, basta game kayo sa mga adventure. May konting alat. Beros, alam niyo bang merong tinapay sa Bohol na hindi malambot at may lasang chicharon? Nagsimula po sina parents pa po ng lola ko noon pang panahon ng Espanyol. Parang dati po kasi marami po yung supply ng harina. Dati po dinadala nila ito, binebenta nila ito sa mga bukid kasi pag fiesta po kasi ito po ay mabenta. Sa paggawa po ng dough, papatubuin natin yung yeast at tubig. Next po, lagay po ng margarine at lard at isang kutsarang mantika ng baboy. Yun po talaga ang parang main ingredient niya. Kaya pagtikim mo, para siyang chicharon na matamis. After po neto, mamasahin po yung dough. Yun na po, ilalatag po siya dun sa plywood. Tapos, kada layer po, para mas malutong po siya, pinapahiran po siya ng mantika ng baboy. Hanggang sa 3 layer po. Yung prensas po, yung parang tracing pin, para po pag-slice mo po sa tinapay, di po siya mag-o-open. Prensas po, galing po siya sa mga lumang grandfather clock.
Bukod sa tinapay crisps, may sariling version din sila ng torta. Pero hindi to yung ulam ha. Stop to. Yes, para siyang otap. Ayoko mag-stop. Ayoko mag-stop kumain. Togo. Ogo. Hindi otap. Pero, ang ginagawa natin, nag-uutap tayo. Seriously speaking. Very thin. I like thin things. I like my pizza thin. Oh no! Sabi ko na, sayang. Dahil nga binudburan siya ng konting asukal na sa taas. Just the right amount of sweetness. Perfect dito. Masyado inom ka ng kape. Sikwate. Chocolate pati roll. Ice cream. Ice cream. Nakapag-warm up na, kaya handa na tayong maglibot sa isang agritourism farm dito sa Panglao. Kasagsagan ng pandemya nang itinayo ang farm para makatulong sa mga empleyado ng isang hotel na hindi makapagtrabaho noon. Hello! Kids are gonna love this. Look at that. Hello, come on, let's go, guys. Look, looky. Come. Tuk. Grabe naman tumutok. It's very therapeutic also for people, of course. You know, I mean, of course you're feeding them, but it's pretty much like yung mga aso or yung mga pusa na pwedeng ipet para lang sa health and wellness ng tao, no? Parang ganun din itong mga to eh. Sus! Stay here all day. I could stay here all day. So, sining nanay at tatay nyo? Sus naman! Anak nun! Ay, sus! Oh my goodness. Ito ba naman to? Parang eyeshadow. Teka. Saan nilalagay yung battery mo? Ay, sorry. Gumagalaw ka pala. Ay, sus naman to. Bali, manganak po sila for 30 days po yung pregnancy nila. Then after manganak na sila, then once na mag-anak na yung babae, binubunot po niya yung balhibo nila to cover their yung newborn nila. Sa isang parte ng farm, may mga plant beds din kung saan pwedeng magtanim. Meron ding iba't iba pang hayop na pwedeng lapitan at pakainin. Perfect para sa biyahero families with kids. So hindi nila alam yung pangalan ng goat, kaya tinawag na lang nilang Nubian goat. That's actually the breed of the goat. These Nubian goats are good for dairy. So, yung malalaking goats ay Nubian goats. Yung mga maliliit, kapirang goat. For me, from my experience featuring different agritourism areas, for me, this is the best looking one and the most complete. Super. With your space and how you guys curated the whole place, sobrang siya, tourist friendly, I have to say. Very, very tourist friendly. And for all ages. Dito sa Bohol, kaya na rin makapag-around the world. 150 pesos lang ang entrance fee sa park na to. Sulit na yan pang picture-picture at kung ano pang pauso nyo. Parang BND team lang oh. Dito ka talaga makakahanap ng masasandalan. Oh no! Saan kaya yung gate dito? Hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa. Dito pa lang marami na maganda. Katulad nitong taga-Daguhoy. Ha? Maganda yung taga-Daguhoy. Yan, siyempre, puging taga Garcia. Yan. Hello guard, may baliw dito. Gusto nyo na statement? Ayan oh. Kita nyo naman, ang laking gitara niyan. Kaya sa loob, para ka rin nasa loob ng gitara. Mostly sa food na siniserve namin is mostly because we are a resto bar kami.
So, ang ano naman sa mga bar food. Then, mayroon din ho kaming food na fusion ng Chinese food and Filipino food. Paano naman kung gustong mabusog at matuto ng sabay? Kaya ba yon? The mushroom venture started 2017. Nagsimula siya by a chance lang talaga since I am passionate into farming and change lifestyle din kasi siya. For 30 pesos na entrance fee, pwede nang lumibot sa farm para makita ang iba't ibang kabute na meron sila. Ang mushroom ay may protein, potassium at vitamin D. Kaya talagang swak din para sa mga health-conscious biheros ang mga pagkain nila rito tulad ng bestseller nilang humba. Meron ding chicharong bulaklak, kebab at salad, tempura, pizza, binagoongan, kare-kare, sisig. Teka, pati ang pinipig sa tsokolate at ice cream, mushroom din. Naks naman ang kabute, pwede ring makabuti. Ito namang susunod nating hahanapin parang palitaw. Lulubog, lilitaw. Buti nilang mabilis sa sasakyan namin para mahabol sila. 5:30 AM kami umalis para makapag-dolphin watching. Pero take note, Pieros, syempuhan daw yan. Pwede tayo makakita ng dolphin, pwede rin hindi. Siyempre, depende yan sa kanila. Meron na dyan, kuya? Ayun! Oh my God, ang ganda ng design. Goodness. What's important is that you're super early. It's now 6 in the morning, and then to my left, it's just like a phenomenal group of dolphins just chilling, swimming beside us and in front of us. And then to my right, or in front of us, meron din major reasons why you should visit this place dahil nga they're out in the wild. They're just free, they're looking for food, and they're actually just happy that we are, just chilling, riding the waves with them. Tinanong ko kay Kuya, pwede ba naman with them? Hindi pwede. Parang sarap dahil alam natin na parang yung reputation ng mga dolphins ay sila, very playful. Ayun! Meron pa ulit no? Ayun! Sa likod! Ayun! Sa likod no! Ang dami nila! Woo! Oh my God! Ang ganda nun! Anak ng toko. Kung kaya pa ng oras nyo, pwede nyong bisitahin ang Luway para makatikim ng mga pagkaing Boholano. Isa na riyan ang ginataang kagang. Para kompleto ang experience, ituturo din ni Sir Pio kung paano hinuhuli ang kagang. Isa pa doon, ito yung ng pasgong. Ito yung nagtatrap ng kagang. Yung kagang, pag inalagay mo sa butas, papasok yan, nagtitrip yan eh. Tapos nahulog yan. So masasara na. Masasara na, hindi na makalabas yung kagang. Kapag nahuli ang kagang, pakakainin mo nito ng gulay sa loob ng 5 araw para maging malinis raw ang loob nito. Ang masarap na luto raw sa kagang, ginataan na may murang buko. Sarap, hindi ba, sir? We are featuring 2 types of dishes at buti na lang si Jamaica, ang aming researcher, ay galing Bohol. Hi, Jamaica. Ay, hello, sir. Takla. Ano ang takla? And how does it compare to hipon? Hipon is nasa dagat.
ito pong takla is makikita po siya sa ilalim ng putik. And then, pag nasa ilalim po siya ng putik, nag-create po siya ng loud noise, like clucking. Parang ganyan po siya, sir. Okay. And then, in Visayan term po, meron din po kaming word na takla, which is yan nga po, pagka-click ng tang mo. Yan, takla. Parang ano? Parang kabayo. Pati ba naman to? Handicrafts na nga, hirap na ako eh. Tanggalin natin. Konti na lang natin sa akin. Yes. Parang hipon. Nasaan hipon? Dahil mayaman sa tablea ang Bohol, akalain niyong hinahalo na rin ito sa manok? Interesting. Oh yeah. Ilang minuto mula sa dolphin watching area, matatagpuan ang isang marine sanctuary kung saan may libo-libong mga sardinas. At kung kilala niyo ako, hindi ko palalampasing lumangoy kasama nila. Tagal na ito ah. Sardines are just there, so you don't really have to take up, I guess, you don't have to get a certificate. If you can just dive just a little bit and then may isang tao doon na nag-video sa'yo from afar or underneath, that's gonna be a bonus. That's gonna be a bonus. But what's great about it is that all year round ba kuya? Nandiyan ba yung mga sardinas? All year round. It was nice to see the sardines. It's pretty much the reason why we came here. Nice to see different fishes. Very clear, perfect sunny day, which means kitang-kita mo rin kung ano yung nasa ilalim ng dagat. Love it! Sumubok ng bago! At kumain ng kumain dahil kaya rin ng bulsa. Malayong destination man o malapit, basta game lang tayo lagi, kasamang iba pang biyero. Kayang-kaya natin gawing masaya at sulit ang bawat biyahe.